Yun, good morning po mga kapatid. Ako po'y nagbabalik kahit po last three topics yata akong hindi share sa morning devotion natin. So alas 6 na naman, devotion na naman po. So nandito po ako, nagbabalik po ulit ako sa last topic po natin. Ito yung po yung ang pamagat po nito ay ang put up with one another. Tapos meron siyang kasamang together. Yan, put up with one another, tapos together. Yan. Sabi nga po sa Colossians 3:13. Yan nga po sabi diyan. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa kung ang sinuman ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Yan. Yan ang gagawin natin lahat. Mga patawaran tayo sa isa't isa kung tayo may sama ng loob at hindi natin masabi sa ating kapwa, ipagpasa Diyos natin. Yan. Pero mas maganda raw yung sinasabi. Ano po? Yan. Sabi nga po, sabi nga ng Bible, ito, tungkol sa pagpapatawad. Yan. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapatawad, lalo na sa sarili at sa iba? Yan. Medyo marami po ito, no? Maraming sinasabi ang Biblia tungkol sa pagpapatawad, ngunit hindi nito partikular na tinatalakay ang konsepto ng pagpapatawad sa sarili o sa kanino man. Kadalasan, pinag-uusapan natin ang pagpapatawad sa sarili. Kung ang isang tao ay nagpapahayag ng patuloy na pag-uusig ng budhi sa mga nakaraang kasalanan o ng pagsisisi sa mga negatibong consequence na sanhi ng isang desisyon sa nakalipas. Maaring personal nating maramdaman ang pangangailangan ng pagpapatawad sa ating sarili para sa ating mga pagkakamali upang makapagpatuloy tayo sa ating mga buhay. Ang pagpapatawad sa sarili ay pangunahing nagmumula sa pangunawa sa pagpapatawad ng Diyos. Yan. Malinaw ang itinuturo ng Biblia na ang bawat tao ay nagkasala laban sa Diyos. Sabi nga sa Romans 3:23. At ang lahat na ating mga pagkakamali ay laban sa Diyos. Yan. Sabi sa awit 51:4 at Genesis 39:9. Kaya nga, ang mahalagang bagay na ating kailangan ay pagpapatawad ng Diyos na maaari nating makamtan sa pamamagitan ng personal na gawain ni Jesucristo. Yan. Ang lahat ng naglagak ng pananampalataya kay Jesus ay ganap na pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Sila ay ibinilang na matuwid sa harapan ng Diyos at pinaging matuwid magpakailanman. Yon, sabi po sa Romans 5:1-11, Ephesians 1:13-14, Ephesians 2:1-10. Siyempre, nakikipaglaban pa rin tayo sa kasalanan. Ayan, tandaan po natin yan. Araw-araw yan. Ngunit tapat ang Diyos para linisin tayo kung magpahayag tayo sa Kanya ng ating mga kasalanan. Yan. Ngunit tapat ang Diyos para linisin tayo kung magpapahayag tayo sa Kanya ng ating mga kasalanan at ibabalik niya tayo sa tamang relasyon sa Kanya. Yan. 1 John 1:9, 1 John 2:1 verse 2. Yan. Ang handog ni Jesus ay sapat para sa anuman at lahat ng ating mga kasalanan, kung gayon ang pagpapatawad sa sarili ay aktwal na may kinalaman sa ating pagtanggap sa kapatawaran ng Diyos. Yan. Yan, makatutulong sa ating pangunawa ang pagkukumpara sa pagpapatawad natin sa iba at sa pagpapatawad natin sa ating mga sarili. Nakasulat nga sa Mateo 18:21-35. Ayan.
ang talinghaga tungkol sa isang alipin na hindi marunong magpatawad. Ayan. Ang talinghagang ito ay isang Panginoon ang pinatawad ang napakalaking utang ng isa sa kanyang mga alipin para lamang hindi nito patawarin ang mas maliit na utang sa kanya ng isang kapwa alipin. Ayan. Sinabi ng kanyang Panginoon, naawa ako sa iyo. Ayan. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? Yan. Sabi nga sa Matthew 18:33, dahil tumanggap tayo ng kapatawaran mula sa Diyos, dapat din nating ipagkaloob sa iba ang kapatawaran. Yan. Walang pamantayan na higit na mataas sa pamantayan ng Diyos. Ang ating mga kasalanan laban sa isang tao ay ang mga kasalanan din natin laban sa Diyos. Yan. Ang kanyang mga kautusan, ang ating nilabag, di ba? Tapos walang ibang paraan para sa isang tao, kabilang ang ating mga sarili, ay makakagawa ng kasalanan laban sa atin ng higit sa magagawa niyang kasalanan sa Diyos. Yan. Kung nauunawaan natin na ang pamantayan ng Diyos ang nakataya at mabiyaya niyang pinagkaloob ang kapatawaran sa atin, makakaya din nating ipagkaloob ang parehong kapatawaran sa iba. Ayan. Yun nga sabi, together. At sa ating mga sarili, siyempre. Habang maaaring hindi madaling maintindihan ang konseptong ito, ang pagpapatawad sa sarili ay maaaring mas mahirap na aktwal na ilapat sa buhay. Yan. Pinanghihinayangan natin ang ating mga maling desisyon at pinagsisisihan natin ang mga paraan kung paano natin sinaktan ang ating mga sarili at ang iba. Yan. Patuloy tayong inaakusahan ng ating kaaway at pinapaalala ang ating mga kasalanan. Ganito rin ang maaaring ginagawa sa atin ng ibang tao sa ating mga buhay. May mga pagkakataon na inaakala natin na dapat nating pagsisihan o kapuri-puri ang pagtanggi sa pagpapatawad sa ating mga sarili. Na parang ang pagpaparusa sa ating mga sarili ang makatutubos sa ating mga kasalanan. Ayan. Ngunit hindi ito mensahe ng Ebanghelyo. Ayan. Sa katunayan, malinaw ang sinasabi ng Bible na hindi natin kayang bayaran ang ating sariling mga kasalanan. Tayo ay mga makasalanan. Ayan. Napatay sa ating mga pagsuway. Ayan. Sabi nga yan sa Romans at saka sa Ephesians. Romans 3:23, yan, 6:23, Ephesians 2:1-10, at walang pag-asa kung hiwalay ka kay Kristo. Yan. Yan 3:16. Yan. Sinasabi sa atin ng Ebanghelyo na ang puot ng Diyos sa ating mga kasalanan ay ibinuhos kay Jesus. Yan. Nailapat ng hustisya. Yan. Ang pamumuhay sa pag-uusig ng budhi o pagpaparusa sa sarili ay pagtanggi sa katotohanan ng Ebanghelyo. Yan, tandaan po natin yan. Nakakatawa man, pagpapatawad sa sarili ay nangangahulugan ng pag-amin sa iyong pagiging makasalanan. Nangangailangan ito ng pag-amin na tayo ay hindi perpekto. Wala tayong kakayahan na maging perpekto sa ating sarili. Yan. Nangangahulugan ito na pagkakilala sa lalim ng ating kasamaan. Yan. Nangangahulugan ito sa pagtanggi sa idea na ang mga gawa ang bayad sa ating mga pagkakamali. Yan. We are not saved by works. We are saved by grace. Yan. Ngunit, nangangahulugan din ito ng pagtanggap sa biyaya ng Diyos at paglakad sa kapuspusan nito. Yan. Kung magpapakumbaba tayo, yan, be humble. Yan. At tatanggapin ang biyaya ng Diyos, maaari nating alisin ang ating galit laban sa ating mga sarili dahil sa ating mga pagkakamali. Yan.
Naunawaan natin na labis tayong iniibig ng manlilikha ng sansinukob na hindi lamang niya tayo nilikha, kundi pinagtagumpayan din niya ang ating paglaban sa Kanya. Ayan. Ang kahanga-hanga tungkol sa pagpapatawad ng Diyos ay hindi lamang ito sa isang transaksyon, ito ay isang aksyon ng pakipagrelasyon natin sa Panginoon. Ayan. Nang tayo ay maligtas, tayo ay naging mga anak ng Diyos. John 1:12. Tinanggap natin ang pananahan ng banal na espiritu na bumago sa atin. Yan, yung pagbabago sinasabi ni Pastor kahapon, di ba? Kasama natin siya magpakailanman. Ayan, Pilipos. Sa John 14:16 at saka sa Ephesians 1:13, ang ating mga kasalanan ay may tunay na laging nakakadurog ng pusong yung consequence sa ating mga buhay. Yan. Ngunit tapat ang Diyos para gamitin kahit na ang mga iyon para sa kanyang kaluwalhatian at ang ating ikabubuti. Yan. Sabi nga sa Romans 8:28, hindi tayo iniwan para lumubog sa mga consequence ng ating mga kasalanan. Sa halip, tinulungan tayo ng Diyos na magtiis sa pagdaan sa mga iyon at nakikita natin na ang kanyang kakayahan sa pagtubo sa atin. Yun, sabi nga Santiago 1:2 hanggang 5. Ang pagpapatawad sa sarili ay maaaring maging mas mahirap kung ang iyong kasalanan ay nagkaroon ng negatibong resulta sa buhay ng isang tao. Yan. Mahalaga na humingi ng tawad sa mga taong nagawa natin ng pagkakamali at makipagkasundo sa kanila kung posible. Ano po? Muli, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para sa pakikipagkasundo. Hindi maaayos ang isang nasirang relasyon o nawawala ang pinsala na iyong ginawa sa iba sa pamamagitan ng pamumuhay sa kahihiyan. Yan. Ngunit, kaya itong gawin ng Ebanghelyo. Yan. Ang maraming paraan, sa maraming paraan, yan. Nagpakita si Pablo ng halimbawa ng pagpapatawad sa sarili. Siya ay naging isang marahas na taga-usig ng iglesia. Di ba? Ngunit sa halip na mabuhay sa kahiyan at panghihinayangan sa kanyang mga ginawa o pag-iisip na hindi na siya magagamit ng Diyos o patuloy na pagpapaalala sa kanyang sarili ng kanyang kasalanan, malawakan niyang ipinakalat ang Ebanghelyo. Ayan. Hindi ito dahil sa nais niyang bayaran ng kanyang kasalanan o nagsisikap siya na tapalan ng kanyang mga pagkakamali sa nakaraan. Yan. Yung mga kanyang pagkakamali sa nakaraan, tatapalan niya ng kanyang mga ginagawa, di ba? Sa halip, ito ay dahil sa kanyang pangunawa sa dakilang pagliligtas ng Diyos, tulad niya, sinulat niya ni Pablo, totoong pahayag na ito na at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakakasama sa kanila. Ngunit akong pinakakasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtsatsaga at upang ito'y naging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Purihin natin ang luwalhatiin magpakailanman ang iisang Diyos. Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Yan ang sabi niya. Yan. Ang kasalanan ni Pablo ay aktual at naging daan para maluwalhati ang Diyos. Yan. Sa halip na tumangging patawarin ang sarili, agad na tinanggap ni Pablo ang kapatawaran ng Diyos at nagalak ito. Yan. Sabi nga sa Aklat ng Roma, ayan, Kabanata 7-8, makikita natin ang isang halimbawa. Idinaing ni Pablo ang kanyang patuloy na pakikibaka sa kanyang makasalanang kalikasan. Isang labanan na karaniwan sa bawat sumasampalataya kay Kristo. Ngunit hindi niya sinabi na mas magsisikap pa siya o hindi siya magpapatawad ng kanyang sarili.
Sa halip, kanyang sinabi, binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Yan. Kay saklap ng aking kalagayan. Sabi niya, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Yan. Wala nang iba pa kundi ang ating Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Yan. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Yan. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa katusan at kasalanan at kamatayan. Yan, Romans 7. Ah, ito sa mga panghuling paalala sa atin. Ang mga alaala ng kasalanan sa nakalipas ay maaaring mag-udyok sa atin para purihin ang Diyos. Dahil sa kanyang kahabagan at biyaya. Ayan, ang kasalukuyang negative consequence o negatibong consequence ng ating mga kasalanan sa nakalipas ay maaaring magpaalala sa katapatan ng Diyos sa kalagitnaan ng mga ito. Maaaring sila'y mag-udyok sa atin para manalangin at magtiwala sa Diyos para sa pagtitiis sa kanyang pagliligtas at pagbabago sa atin. Ayan. Ang pagpapatawad sa sarili at sa iba sa totoo ay pagtanggap lamang ng ganap na pagpapatawad ng Diyos dito. Yan. Yung may ganap, tayong lahat ay magkakaroon ng ganap na kalayaan. Ayun po. Maraming salamat po at nawa po'y may naintindihan tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Sabi nga, ganap na magpatawaran tayo sa isa't isa ng may pagpapakumbaba. At para nga doon sa pagpapatawad ay kailangan ng pagtanggap at lalo na ang pagbabago. Ayun. Maraming salamat po at nawa po ay naibigan nyo ang ating mensahe sa umagang ito. Siguro sa mga susunod po ay hindi na po tayo mabibigo na magbigay uli ng mensahe. God bless po sa atin lahat. Nawa po lagi natin sundan ang ating morning devotion. At nawa po yung mga salitang marinig natin dito ay may bahagi natin at may sa pamuhay natin. In Jesus' name, Amen. Thank you po.